Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tatalakayin ko po ngayon ay yung nasulat sa Facebook na ang sinusunod ng mga Kristiyano ay yung kaaway ni Jesucristo. Yung kaaway ni Jesucristo, yung sinusunod. Ayon sa Biblia, basihan natin ang Biblia. Pero bago doon, dito sa Islam na katuruan, the teaching of Islam, tungkol po sa kay Jesus Christ. May kaugnayan ito kay Jesus Christ. Ano ba ang katuruan sa Islam tungkol kay Jesus Christ? Sa Islam, actually hindi ka pwedeng tatawagin na Muslim kung hindi ka maniwala kay Jesucristo bilang sugo, propeta ng Allah. Dito sa translation, ito ay sa Sunan Abu Daud, Sunan Abu Daud, at saka sa Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, book 41, hadith 46, 75, at saka sa reference sa Sahih Bukhari 34, 42 o 3442, sa book 60, hadith 112, sa Sahih Bukhari, I will quote. Abu Hurairah said, I heard the messenger of Allah, may peace be upon him, say, I am the nearest of kin among the people to Jesus, son of Mary. The prophet are brothers, sons of one father by two wives. There is no prophet between me and him. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is no prophet between him, me and him. And the nearest, sabi niya, I am the nearest. Siya ang pinakamalapit. At one of the pillars of faith in Islam is to believe Prophet Jesus. Because sa articles of Iman, it says, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. You have to believe the prophets, including Jesus Christ. Pilar po ito, haligi ng pananampalataya ng Islam sa papaniwala na si Jesucristo ay isang sugo at propeta. And there is no single Muslim on earth if he does not believe in Jesus Christ. Kami ng mga Muslim, matawag na Muslim if we believe in Jesus. If any Muslim rejects, isang Muslim will reject Jesus Christ to be the prophet of God, messenger of God, then automatically this person, he is not a Muslim. He will not be considered as Muslim if he will reject Jesus Christ, that he was a man of God, born without male intervention, a prophet of God, and etc. Now, dito tayo ngayon dahil karamihan ng Christians, most or all Christians say they love and follow Jesus Christ. Dito titingnan natin kayo, we have to scrutinize, we have to examine the Bible, because the most authentic source of the Christians is the Bible, whether the Christian following Jesus Christ. As I said, my contention that Christians never believe Jesus Christ. They follow not Jesus Christ, the Christians. Okay, why? Talking about salvation. Ano bang sinasabi ni Jesucristo about salvation? Yung life eternal. Yung buhay na walang hangganan. Ano ba? Yung titira tayo sa paraiso. Ano ba? Paano pa doon makarating? Lahat ng mga tao sa mundo naniniwala na may kabilang buhay, kasi may mga tao naman na hindi naniwala sa kabilang buhay,
all human beings who believe life after death, they long for eternal life in paradise. Paano ba makarating doon sa paraiso? Paano makarating? Muslims and Jesus Christ the same. I will read the Bible. In Matthew chapter 19, 16 and 17, a young man came to Jesus Christ and asked, "Good master, what good things shall I do that I may have eternal life?" And also in Matthew chapter 19, verse 16 and 17, a young man came to Jesus Christ. In other translation, the rich man came to Jesus Christ. Ano bang gagawin ko para magkakaroon ako ng buhay na walang hangganan? Buhay na walang hangganan. Makapasok sa paraiso, magkakaroon ng buhay na walang hangganan. Paano ba? How to earn life eternal on earth? Could we have life eternal on earth? No. Magkakaroon lang po ang tao buhay eternal life if he will be in paradise. Ano ang sagot ni Jesucristo? He said, "Why you are calling me good? There is none good except God." But, sabi ni Jesucristo, if you will enter into life, kung gusto makamtan ang buhay na walang hangganan, kung gusto ka makapasok sa paraiso, keep the commandments. Magbantay ka ng kasuguan sa mga Bisaya pa, magbantay ka ng kasuguan, musunod ka ng kasuguan ayon sa mga Bisaya. Sa mga Tagalog pa, susundin mo ang batas. Then the young man said and replied, "Which commandment?" Si Jesucristo said, "Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor," etc. down. Sabi ng bata o rich man, all these things, lahat ito ay aking nasusunod. Ano pang nakulang sa akin? Sabi ni Jesucristo, "Sell that thou hast." Kung ano ang nasayo, sell that thou hast, ibenta mo and give it to the poor. Come and follow me. Sadaka. Sa Islam, tinatawag yung sadaka. Kung mayroon ka, ibenta mo, hindi naman uubusin dahil wala kang kakainin. Ibenta mo, mamimigay ka sa mga mahihirap. We have zakat, we have sadaka. Kung hindi ka marunong magbigay ng sadaka, yung pawang gawa, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you possess a bad hand. Sinong tao na hindi marunong magbigay ng sadaka, pawang gawa, it possess a bad hand. Yan ang kaligtasan ayon ni Jesucristo, magbantay, magsunod, sa mga batas. Keep the commandments. Ano ang kaligtasan according to Islam? You must follow the law. According to Jesus Christ, you must follow the law. Ano ang sabi ni Pablo? Para makapasok sa eternal life. Ano ang sinasabi ni Pablo? Mabasa sa Romans chapter 5 verse 19. This is New International Versions. Sabi niya, since we have now been justified by His blood, we have been justified by His blood. Ibig sabihin, you have become righteous by the blood. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? Ang ibig sabihin, justified by blood, ibig sabihin, naligtas. Ikaw, nasalba ikaw sa dugo ni Jesucristo. Ephesians chapter 1 verse 7, another verse in the Bible. This is also from Paul. He said, I will quote, "In Him," meaning Jesus Christ, "in Him we have redemption through His blood." Meaning you have redemption, you have salvation. You will have eternal life by the blood of Jesus Christ. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Sabi ni Pablo, na ang kaligtasan ayon ni Pablo, ayon sa dugo ni Kristo, ayon sa by the grace of God. Ask any Christian. Ask your pastor, your priest. Ask them, pastor, padre, paano ba ako maligtas? Walang iba kundi maniniwala ikaw nga si Jesucristo nagpakamatay sa iyo, ang dugo niya ay nagliligtas sa iyo. Yun ang sagot ng mga pastor at mga pare. Pero anong sabi ni Jesucristo? Ang kaligtasan ay makakamtan mo lamang kung ikaw ay susunod sa batas. Sabi ni Jesucristo.
Another, ang Panginoon ni Kristo. Sino ba ang Diyos ni Kristo? Sino ba ang Diyos ni Kristo? Talking about God. Sino ang God sa mga Muslim? Sino ang God ni Kristo? At sino ang God ng mga Kristiyano? Who is the God of the Christian and the God of the Muslim and God of Jesus Christ? According to John 20 verse 17 in the Bible, according to Jesus Christ, in King James Version, I quote, Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I will ascend into my Father and your Father. I will ascend into my God and your God. Sa Bisaya pa, ayaw niyo ako paghikapa. Dahil moadto ako sa akong amahan, inyong amahan. Ako ang Diyos o inyong Diyos. Sa Tagalog, huwag niyo akong yakapin dahil aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Sa aking Diyos at inyong Diyos, sabi ni Kristo. Dagdag pa, yung namatay si Kristo ayon sa Biblia, hindi ayon sa Quran, ayon sa Biblia. Yung namatay si Kristo, Matthew 27:46, sabi ni Kristo, Ili, Ili, lama sabachthani. In Aramaic, and translated to English, my God, why hast thou forsaken me? Meaning, ang Diyos ni Kristo, mayroon siyang Diyos, yun ang sinasamba. Yun din ang sinasamba ng mga Muslim. Ili ang nasulat. Ang problema, instead Allah, ginagawang Ili. What is funny in Mark is Eloy sa Marcos, Ili dito sa Matthew. Ili. Eloy, Ili, Eloy, Allah. Limada taraktani. Kung it is in Arabic, sa Bible, in Arabic, nasulat doon, Allah, limada taraktani. Ginawa sa Biblia, sa translation sa Biblia, Ili sa Matthew, doon naman sa Marcos ay Eloy. Dintian si Kristo, Ilonggo ha? Naging Ilonggo si Kristo. Okay? Ano ba? Sino ang Diyos ng mga Kristiyano? Ang Diyos ni Kristo? Ang Diyos ng mga Muslim nga si Allah? Ang Diyos ni Kristo ayon sa Biblia, si Allah. I challenge you, open your Bible, Arabic Bible, you can see there. Allah mentioned in Genesis, not less than 27 times in the first page of Genesis, in Arabic, mentioned Allah, nandoon sa Biblia. Bible in Arabic. Now, ano naman din ang Diyos ng mga Kristiyano ayon ni Pablo? Sinabi na dito, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came, and through whom we live. Imagine, sino ang Diyos ni Pablo? Si Jesucristo. Sino sinasabi ni Jesucristo? Ang Diyos ko ay Diyos ninyo, ang Ama ko ay Ama ninyo, sambahin ninyo ang Diyos ko at ang Diyos ninyo. Pagdating ni kay Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sinasabi, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Ang sinasabi nga si Kristo ang Diyos, and sa Kanya ang lahat ng bagay ay naririto upang tayo ay mabubuhay. Si Kristo ang Diyos. That's why mga Jehovah's Witness, ang Iglesia ni Cristo, they are fighting against the Trinitarian. The Roman Catholic, the Trinitarian, the Seventh-day Adventist Trinitarian, and the rest of the Trinitarian. They are fighting each other using another chapter, another verse. Using verses against verses in the Bible. Dahil ni Pablo, ang Diyos ng mga Kristiyano, ang sinusunod nila ay ang salita ni Pablo, na sabi ni Pablo, si Kristo ay Diyos. Nang tanong, sino ba ang dapat sundin? Si Pablo or si Kristo? Tuli. Napamalintian, mga supot ni mo. Tuli. Mga Cebuanong pisot, kamo ang tinuod nga Kristiyano. Sa Biblia, ang tinuod nga pisot, sila ang tinuod nga Kristiyano. Kung ilunggo ka, ang tuod-tuod niya nga, supot niya yamong.
yang ginsang tuod ng Kristiyano. Ha? Ahaw, sa Biblia, si Hesus Kristo ging tuli. Si Hesus Kristo was circumcised according to the Bible. Ano sinasabi ni Hesus Kristo? Pick up the cross and follow me. Follow me. If you love me, follow me. Sabi ni Hesus Kristo. Si Hesus Kristo gituli. Pinuli si Hesus Kristo? Oo. Saan mabasa? Lucas 2:21. On that 8th day, I quote, on the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus. The name the angel had given him before he was conceived. Unquote. Si Hesus Kristo paraging tuli. Sadya ni mong. Now sa Galatians chapter 2, ang tuli, utos ni sa Diyos. You read the Genesis, the story of Abraham, the everlasting covenant of Abraham was circumcision. That to all thy generations shall be circumcised. Sabi ng Diyos to the Bible, in the Bible, according to the Bible, to addressing to Abraham. Now, ano bang sinasabi ni Paul tungkol sa pagtutuli? Galatians chapter 5 verse 2. I will quote. Mark my words, I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Sa Bisaya, maminaw kamo, ako, paminaw kamo sa akong pulong, ako si Pablo. Sultihan ko kamo. Kung ang inyong kaugalingon magpatuli, si Hesus Kristo walay silbi sa inyong tanan. Sa Tagalog, ako ay si Pablo, ay magsasabi sa inyo, kung kayo tinatanggap ninyo ang pagtutuli, ay walang pakinabang kayo kay Kristo. Wala kayong pakinabang ni Kristo kung kayo magpapatuli. So kung totoo kayong Kristiyano, dapat hindi kayo mga tuli. Dahil sabi ni Pablo, at sinusunod niya ni Pablo, na kung kayo magpatuli, another text of the Bible, kung kayo may magpapatuli, kung hindi magpapatuli, ay pareho lang. That's why may mga Kristiyano may sabi, ang tuli naman at saka hindi tuli at hindi tuli, pareho lang yan eh. Kung pareho lang ang totoo niyan, tanongin yung misis niyo. Ha? Kung saan mas maganda, mas masarap, ang supot o ang tuli? Ay, ang sinisis lang makasagot yan. Pero sa medical term, mas maganda talaga daw ang tuli dahil ang tuli, ang pisot, ang supot ay makakos ng cancer sa ovary sa babae dahil marumi. Maraming kaspa. Balakubak. Yun, makakasira yun. Pag natira yun doon sa ovary, cancer, yung mga balakubak sa ari. Dapat kayo magpatuli. Pero sinong Kristiyano ngayon na tuli? Punta kayo sa amin, sa akin, tutulungan ko kayo magpatahi sa Ahmad Hospital. Libre, ako magbayad. Basta tunay ka na Kristiyano at magpatahi ikaw dahil sa paniniwala ninyo sa Biblia, pagsunod ni Pablo, na ang supot ng Kristiyano ay nakapasok sa paraiso. Kung gusto kayo magpatuli, libre, punta kayo sa akin. Mahal dyan magpatuli sa akin, libre. Sasamahan ko pa kayo, ako magbayad. Kung sinong Kristiyano magpatahi, ibalik niya sa original. Okay? Another. So sa tuli yun ha. Kay Pablo, bawal magpatuli. Walang silbi si Kristo. Kay Kristo, gituli si Kristo. Bawal intiyan. Effectivity of the law. Effectivity of the law. Yung batas ay effectivity. May expiration. Ang batas may expiration. Dito, sugar, asin, mga gamot dito may expiration. Ang tanong, ang batas ng Diyos may expiry? Tingnan natin ang Biblia. Kung mayroong expiry ang batas ng Diyos. Mateo 5, versikulo 17. Do not think that I come to destroy the law and the prophets. Another statement, another term. Don't think that I came to abolish the law and the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill. Abolish, walain, biraha, i-delete, i-cancel. Hindi ako pumunta para i-cancel, i-delete,
baliwalain ang batas. Sabi ni Kristo sa 18, "For truly I tell you, sa totoo sasabihin ko sa inyo, until heaven and earth disappear," hanggang ang kalangitan at ang mundo ay mawawala, not the smallest letter, hindi mawawala ang pinakamaliit na litra, not the least stroke of the pen, kahit tuldok ay hindi ito mawawala sa batas ng Diyos, will be by means of disappearance. Ibig sabihin, walang expiry. Mawala pa man ang kalangitan, mawala ang bundok, ang batas ng Diyos ay mananatili. Sinong nagsabi? Si Jesucristo, ayon sa Biblia. Mateo 5, kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18. Ano naman ang sinasabi ni Gonggong na Pablo? Itong si Pablo nga nangluloko sa inyo, mga Kristiyano. Si Pablo nga nangluloko sa inyo, ano naman din sinasabi niya? Sinungaling pa ito. Mayroon ako mga teksto itong nagsisinungaling siya. Romans chapter 7, verse 13, the International Version in English. Sinasabi dito ni Pablo, so that through the commandment, sin might become utterly sinful. Sa pagdating sa batas, nagkakaroon ng kasalanan ang tao, utterly sinful. Sa mayroong batas, tayo ay nagkakasala. Anong ibig sabihin? Para mawala kang sala. Di walang batas. Kung walang batas, wala kang kasalanan. Gaya ng traffic light. Kung mayroong red, mayroong green, mayroong yellow, if beating the red light, may kasalanan ka. Pero kung walang traffic light, bahalag magkamatay mo diha dudong, wala may kasalanan, wala may traffic light, walang ma-blame. Okay? So sabi ni Paul, so that through the commandment, sin might become utterly sinful. Ang kasalanan ay naging dumami ang kasalanan dahil sa batas. Anong ibig sabihin? Mas magandang walang batas. Ano? That is Romans chapter 7, verse 13. Romans chapter 10, verse 4, sabi ni Paul, Christ is the culmination. Christ is the culmination of the law. In other version, the King James Version, it says, for Christ is the end of the law. Si Kristo daw is the end of the law. Si Kristo ay natapos ang batas doon kay Kristo. Sinasabi ni Kristo, mawala ang langit, mawala ang lupa, ang batas ng Diyos, kahit tuldok, ay hindi mabubura, hindi ma-delete, hindi ma-cancel. Pero sabi ni Pablo, pagdating ni Kristo, for Christ is the end of the law. Sabi niya, for righteousness to everyone that believeth. Sa taong naniniwala, si Kristo, the end of the law. Yeah. Bakit gumagawa ka? Si Kristo naman, nagpakamatay sa akin. Bakit ka nagnakaw? Pag binabuntisan mo, ay sinasalba na ako ni Kristo. Yun na, libre na kayo. Hala, kung ang dugo ni Kristo to wash your sin, hugasan ang iyong kasalanan. If I am a Christian, kung hinuhugasan ang aking kasalanan, hala, mang-rape na lang ko. Tago lang kayo lahat ng mga magaganda. Dahil kayo unahin ko pang rape. Dahil my sin is already washed out by the blood of Jesus Christ. Di kawawa yung magaganda, buti lang yung mga pangit, hindi sila maghahasa. Dahil sabi nila, ang kasalanan mo ay hinugasan ni Kristo. Sinong nagsabi? Si Paul. Okay? Dito naman tayo. Tandaan natin ang batas kanhan ni Kristo, continue, walang expiry. Pagdating daw ni Kristo, wala nang batas. Ayon ni Pablo. Food, pagkain. Tungkol sa pagkain, that's why may mga Kristiyano ngayon nag-away, number 1 to Sabadista. Yung mga Seventh-day Adventist, nagdebate yan. Dahil sabi ng Seventh-day Adventist, bawal ang baboy. Sabi naman ng mga Katoliko, Iglesia ni Cristo, pwede kainin ng baboy. Naku, halos na lang dyan na napapaos na lang yan. Tingnan natin. Dito sa Biblia, baka sabihin ninyo ito ay Old Testament, New Testament. Revelation chapter 2, verse 14, and also Revelation chapter 2, verse 20, it's mentioned. Israelites, I quote, Israelites, to sin so that they ate food sacrificed to idols. Ang mga Israelitas ay nagkakasala sila dahil kumakain sila
sa mga inaalay sa mga idols and committed sexual immorality. The Israelites eating the food offered to the idols and committing sexual immoralities. Unquote. Revelation chapter 2 verse 14 in the New Testament. It continues in chapter 2 verse 20. Nagsabi naman dito, by her teaching, she misled servant into sexual immorality and eating the food sacrificed to idols. In short, bawal kakainin ang pagkain na inaalay sa mga idols. Ano naman sinasabi ni Paul? Sa pagkain na inaalay sa mga idols. Sabi dito ni Paul, 1 Corinthians chapter 8 verse 4, sinasabi, International Version. So then about eating food, sabi ni Paul, about eating food, sacrifice to idols. We know that an idol is nothing at all in the world. Okay? An idol is nothing in the world, and that there is no God but one. Nakatama sana, pero talking about food, ha? Continuous. But not everyone possesses this knowledge. Siya lang nakakaalam sa knowledge. Okay? Some people are still so accustomed to idols that when they eat sacrificial food, they think it was having been sanctified to God. And since their conscience is, continuous dito, weak, it is defiled. Dahil nag-isip sila na kasalanan ang pagkain ng inaalay sa idols dahil yung kaisipan nila is weak and defiled, and it is defiled. Ang ibig sabihin, dahil mas yung utak nila ay mangmang sila, hindi sila kumakain, then it is defiled, then it is haram. Hindi pwedeng kakainin. But, continuous, but food does nothing bring us near to God. But, hinunua ang pagkaon, dili kini makapaduol nato ngadto sa Dios. Sa Tagalog, itong pagkain ay hindi na ito makadala sa atin palapit sa ating Panginoon. We are no worse if we do not eat. Hindi tayo maging masama kung hindi tayo kumakain. And no better if we do. At hindi rin tayo magagaling kung tayo ay kumakain. Ang ibig sabihin, kakain ka, the same. Kung hindi ka kumakain, the same. Sabi ni Pablo. Imagine, pareho sa pagpatuli. Pag magpatuli ka, okay. Kung hindi ka magpatuli, okay. Dito naman, tungkol sa pagkain, kakain ka o hindi, pareho lang ang resulta. Saan mabasa? Saan mabasa, kapatid? Dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, 7 to 8. So dito na lang ako magtapos, mga kapatid. At umaabot ng 30 minutes. Maraming salamat po na ito'y pinapapatunayan ko na ang Kristiyano, ang sinusunod ninyo ay si Pablo. Kaaway ito ni Jesucristo. In fact, read the story of Saul. Siya kaaway ni Jesucristo, siya ang gusto niyang papatayin si Jesucristo, at siya rin ang nagsabi, nakita ko si Jesucristo, and later he converted to Christianity. But I tell you, Paul was the mortal enemy of Jesus Christ. At mayroon na siyang pinatay na follower of Jesus Christ, si Stephen. Okay? So either way, if you love Jesus Christ, Christians, you would have no other excuse but to be Muslim. Because if you follow Jesus Christ, you are a Muslim. But if you follow Paul, of course, you are a Christian. So, who is your Savior? Paul o Jesus Christ? Dito lang ako magtapos. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ka, Bautista. Mag-Muslim ka, Brad? Pag mo, kailangan baka ayaw. Kanina pa ano? Okay, Brad, halika dito. Saan ka sa atin? City Hall daw. Secure. Kasi hindi ka maglalaro. Barangon ka na. Pero, sasabihin ko sa'yo bago ka mag-Muslim. Ito sa Muslim, yung sa lalaki, bawal. Sa babae, hindi bawal. Alam mo na pala yan. Okay?
Kaya, dito lang. Kaya walang kaso kayo, hindi ka man Muslim. Pero inshallah, pagkatapos ng Muslim mo, inshallah, sabihin ko na sa iyo na iyan ay bawal. Okay, handa po kayong mag-Muslim. Oo, handa. Okay. Tanggap mo nga si Allah ang nag-iisang Diyos. Oo, tanggap. Tanggap mo nga si Muhammad, katapusang propeta. Tanggap. Sallallahu alaihi wasallam. At si Kristo, sugo at propeta. Okay. Taga-secure ni. Huwag kayong maglaro-laro, magloko-loko nito. Taga-secure ito. Pero nag-Muslim na, hindi na yung kulang ang matatanggap nyo, baka 45. Okay? Ganun mo yung tuturo mo, brother. Bismillah. Ashhadu. Bismillah, asyhadu. Allah. Allah, Ilaha. ilaha, Illallah. illallah, Wa ashhadu. wa asyhadu. Anna. Anna, Muhammadan. Muhammadan, Rasulullah. Rasulullah, Wa ashhadu. wa asyhadu. Anna. Anna, Isa. Isa, Rasulullah. Rasulullah, Wa Abdullah. wa Abdullah. Takbir! Allahu Akbar! Welcome. Takbir. Yung takbir sa kanal yung magdormintado na. Ang ibig sabihin ng takbir, Allah is great. Welcome. Yun.